Hello guys, good morning. Kumusta na kayo dyan? Welcome to my YouTube channel guys. Ito, may sakit ang apo ko dahil yan, awa ng Diyos. Umalis na yung nanay, yung anak ko. Umalis na yung nanay, nakaalis na. Awa ng Diyos, mamaya nandyan na siya sa abroad. Ayan, tikman din niyang buhay ng isang OFW. Ayan, pakita din niya na. Sabi ko nga, lakas loob lang. Pero ang hirap talaga. Ang hirap talaga maiwanan. Grabe, lalo na kung may bata. Ayan. Laging umiiyak. Kasi ako, iniwan ko yung mga anak ko noon. Malalaki na sila. Hindi ganito na baby. Malalaki na sila kasi makaintindi na sila kung ano yung hirap sa buhay. Mga grade. Yung panganay ko noon ay grade 4, grade 3, at saka grade 1. Yung bunso ko. Pero yung 2 years old mo na iwanan ng anak mo, nako, sobrang hirap. Kasi siyempre makaina pa yan kahit pa makalola. Intindihin pa rin niya yung nanay kasi iba yung pagmamahal ng isang ina, di ba? Mahal ng lola pero mas mahalaga yung talagang nanay na dun siya lumabas, di ba? Kaya ang hirap. Kaya sabi ko nga, Diyos ko, hanggat kaya ko, sige, gawin ko ang lahat para makasuporta sa mga anak ko, sa mga pangarap nila sa buhay, lalo ngayon, humihirap ang buhay kahit may trabaho yung asawa niya. Siyempre, kailangan din ng magtulungan para sa mga anak nila, di ba? Sa mga pangarap nila para sa mga anak nila, lalo na mag-aaral na sila ng college, balang araw, kailangan nila ng suporta. Kaya, eto. Yan. May sakit kasi sa kaiyak niya guys, yan. Iyak ng iyak. Palaging umiyak yan, kaya palaging mama, ako nga napupuyat na, pero okay lang yun kasi siyempre wala akong magawa dahil siyempre yan ang pangarap ng anak ko. Kailangan suportahan natin yung mga anak. Ang hirap talaga. Yan, paihiga ko. Baka sakali gusto niya mahiga. Ayan. Ayan si Baby Celeste. Hindi pa nakaayos si Lola. Pahiga ka muna. Dito. Pahiga muna. Yan, mahiga muna ang baby. Ayos ko. Yan, pahiga na. Tulog na baby, tulog. Buhay talaga ng isang OFW guys. Mag-sacrifice ka para sa mga anak mo. Akala ko hindi ko hindi na pangarapin yung anak ko yung aalis. Kasi siyempre, natikman din niya yung nung malilit sila. Diba, iniwan ko sila. Nang matagal na matagal. Nagbalik na ako dito, may pamilya na sila, ganyan. May pamilya na, may mga apo ko na ako. Ngayon, gusto naman niya tikman yung buhay ng isang OFW. Kaya, mas mahirap yung maiwan kaysa yung umalis. Kasi yung umalis, puso mo lang yung masakit eh. Kasi siyempre, puso mo lang yung masakit. Kaya mga nagpaplano dyan na maging OFW, na iwanan yung mga anak nyo, ito lang yung advice ko sa inyo. Siguraduhin mo kung saan mo iwan yung mga anak mo kasi yan ang napakahalaga sa buhay mo. Siguraduhin mo na yung mga anak mo na nandito sa Pilipinas ay nasa mabuti silang kamay. Diba? Kasi kahit pa magulang mo, kapatid mo, kamag-anak mo, lalo na kung mga babae sila, okay lang kung lalaki sila, okay lang yun. Pero kung babae, kailangan maingat ka kasi karamihan ngayon, lalo na yung mga OFW. Ang dami ko ng experience guys, yung mga kasamahan ko sa Saudi, sa Bahrain, sa Dubai, sa Malaysia. Ito nga abroad ako, meron akong makasama na yung naranasan nilang na yung mga anak na yan, na ano ng mga kamag-anak nila, yung lolo, mga tito, ganun. Kaya sabi ko nga, hanggat buhay ako, alagaan ko yung mga anak niya ng babae kasi siyempre 3 yung anak na babae. Hindi bali yung anak ko na lalaki kasi yung inaalagaan ko dyan, 2 lalaki na maliliit pa. Kaya sabi ko, sana kabayan ka ng Panginoon na hindi ka katulad ng iba dyan na
Nag-iiyak na naman guys. Yan, Zoe, umiiyak na naman. Halika na, anak. Halika na. Dito na tayo. Halika na. Kasi gusto na yan. Lagi lang nakakarga. Yan, nakita na. Tara na. Lumtag, namaga pa yung ngipin. Sumasakit. Ayan na. Tingnan yung ngipin niya. Namamaga. Sa kaiyak na. Kaiyak na. Ang bibi ko kaiyak. Yan, sabi ko, Diyos ko. Ayan ang Isabela. Ang ganda. Tignan natin ang Isabela. Wow, hindi na makagardin si Lola. Tignan natin yung kamatis. May bunga na Ayan, may bunga na yung kamatis. Hindi na makagardin si Lola ngayon. Busy na, hindi na makasayaw. Ayan. Ayan, tignan natin dun si Lolo. Ayan, may bulaklak na kami. Ganda ng bulaklak. Ayan, daming bunga ng mga sili. Wow, sarap ng magluto ng karne Wow, may mais pa si Lola. Ayan, Wala pa, hindi pa dumating si Lolo na naghatid. Kasi imbes na akong maghatid, guys, hindi na si Lolo nang naghatid sa isa. Kasi yung isa pa doon. Meron pang isa na grade 1. Kailangan ihatid niya yun. Ay, hindi, kinder. Yan, namulaklak na yung mga snake plant. May snake plant. Ayan, dito sa bahay niya. Bahay ni Celeste. Hindi pa umalis si Kuya. Ang tagal. Wow, ang daming kalabasa. Mag-ulam nga tayo. Maarang ka pa yung manaw? Ang kapay na pa yung school na kong aldawon. May bunga na yung mga kalabasa. May bulaklak pong sarap. Ayun, kukuha si Lola ng ulamin niya mamaya. Palaya, nasunog na. Wow, may bulaklak na. Ang kalabasa. Yan, ang dami. Yan ang buhay ng isang OFW. Bakit kasi pa umalis ang mama? Diyos ko. Pero kailangan. Kasi kung nag-back up, kung magbago ang isip, wala na, magbabayad sa agency, hindi na mabawi. Kailangan ituloy, laban lang.